Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga barata marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga barata ngunyan para sa aga. Posibleng dain na magpautob ang gobyerno nin alert level system pagabot kan Marso o Abril. Sigun kay Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion na natuod na ang mga tao sa mga ipinapautob na health safety protocol sa nakaaging 22 na bulan. Sinabi niya na pabagsak naman ang level of infection na dara kan Omicron variant kan COVID-19. Tanawan ni Concepcion na kakayawnan kan Pilipinas kung haliuna ang alert level system basta padagos man sana ang pagsunod kan publiko sa minimum health protocol asin gibuhon na daing pundo ang pagbabakuna. Mapasunod din mas magabat na sanction sa mga political aspirants maging sa mga taga-suporta na masunod sa election campaign rules sa panahon ng pandemya. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na ang padusa madepende sa pagsusuway sa lindong kan COMELEC Resolution 10732. Nangapodan man siya ni cooperations kan mga politiko, taga-suporta asin partido na magsunod sa ipinapasunod na giya. Initangan ning malikayan man ang pagsuway sa COMELEC o sa COMELEC dahil sa mas mahigpit ang sinang giya kumpara sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Idinadagpaman ni Malaya na pwede ining magresulta para madiskwalifikar na makatukaw sa pwesto o dain na makaboto sa mga masunod na eleksyon. Nagtutubod ang Octa Research Group na posibleng worst is over o tapos na ang dakulang parte kan Pilipinas. Ang COVID-19 surge, ini sigun kay Octa Research Fellow Dr. Guido David dahil naabot na ang peak ng COVID-19 cases lalo na sa Metro Manila. Alaga dahil ini nangahulugan na dapat magpakampante ng gabos imbis ipagpadagos ang pagsunod sa health protocol kapag maluwasin harong dahil halangkaw pa manggarari ang COVID-19 cases. Kay base sa mga nailinganin pag-itaas kan COVID-19 ang Negros Oriental, Camiguin, Cotabato, Davao del Oro, del Norte, Occidental, asin Oriental, maging ang Maguindanao, Sarangani, South Cotabato, asin Sultan Kudarat, enot nang ipinahay kan Octa na pwedeng dain na mautro ang surge kan COVID-19 darakan Omicron variant sa NCR pero dapat paghandaan sa ibang reyon. Siniguro kan COMELEC sa publiko ang proteksyon asin kaligtasan kan mga source codes kan automated election system. Ini matapos magpirma din kasunduan ng COMELEC asin Bangko Sentral kan Pilipinas. Ini may kinaraman sa escrow agreement tanganing mamantinir ang seguridad kan integridad kan AES service codes na gagamiton sa eleksyon. Sinabi ni COMELEC Chair Sheriff Abbas na ang kasunduan sa BSP para masiguro na din ang hihiroon na sa source code na ang gustong sabihin na ang instruction na sa makina sa ibang sistema di naman dapat hiroon. Idritig pa man niya na din na mahack ang source code sa pigsasabi o napigsasabi na nahack asin sa salidahan ang sistema o may intervention. Yaras tanto dagdag na barata halid dyan sa luwa si Ans Galero. Ans, kamen. Nagkaong asigurasyon ng Albay Provincial Health Office at man ang Albay Provincial Social Welfare and Development Office na ipapadagos nindaan na pagtao ni na mga serbisyo medikal at na iba pa sa mga albayano. Inian na informasyon mo niyan gikan sa nasambito ng opisina kung sa inasagkot siya mo niya na ipapadagos panindaan paglibot sa mga barangay para makataon ng medical, dental, optical services sa silibapang mga serbisyo para sa mga nangangaipuhan na albayano. Sigon kay Provincial Health Officer Dr. Estela Zenit at man kay PSWDO Head Eve Gahida padagos din nagigibuon ang nasambitan ng bagay ngunit na nasa tao pa kan pandemyang COVID-19 mantang nag-iinganyar man ang mga ini na aprobitsaran ang serbisyo lalo pa nakaiba man didian pagbabakuna kontra sa COVID-19. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB.
Naging nakulang tabang sa pagbaba kan restriction sa nasyon, partikular sa Metro Manila, ang pagsunod kan publiko sa health protocol na ipinapautob kan gobyerno. Inan ikinaugma ni DILG Secretary Eduardo Año matapos ibugtak sa Alert Level 2 ang National Capital Region poon ngunyan na Pebrero 1 na madura sa Pebrero 15. Sigun kay Año, padagos na imamonitor kan gobyerno ang hiro kan mga residente sa lambang mga barangay sa mga masunod. Sinabi ni Año na importante pa manggiraray sa nasyon ang kooperasyon kan lambang saro asin dapat na matauanin atensyon ang importansya kan pagbabakuna. Sinabi kan Malacanang na ang COVID-19 vaccination sa mga aking may edad na 5 hasta 11 anyos ipapasunod sa anom na mga vaccination sites sa Pebrero 4. Sinabi ni Cabinet Secretary as in acting presidential spokesman Carlo Alexi Nograles na ang pagbabakuna sa nasabing age group sabay-sabay nagigibuhon sa Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital, Manila Zoo, SM North EDSA, and PhilOil Gym sa San Juan City. Sa iyang sinabi na importante ini sa paghahanda sa pagbuwalta giraray kan face-to-face classes as in physical na pagbuwalta sa eskwelahan kan mga estudyantes. Dapat pinambayaan muna kan gobyernong mantineron sa irarom kan Alert Level 3 ang Metro Manila sa kaduang simana kan Pebrero. Inan inako ni Octa Research Fellow Dr. Guido David apisar kan ipinapautob na mas toros na Alert Level 2 sa National Capital Region asin anong na probinsya poon ngunyan sa Pebrero 15. Sigun kay David, bako man haluyon kon magalat nin sa roo duwang simana bago dagos na ibaba sa Alert Level 2 ang alert status sa NCR. Araman indang nagbabase ang Interagency Task Force kan gobyerno sa ibang metrics kumpara sa ginamit kan primerong 2 taon kan COVID-19 pandemic. Maski nagturos na hindi pigrekomendar ni David na magdubli ingat pamanggiraray asin magsunod sa minimum public health protocol dahil dai panawawara ang COVID-19. Uminabot sa 7.5 milyones ang bilang kan mga aki na may edad na 12 hasta 17 anyos na fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Sinabi ni Cabinet Secretary as in acting presidential spokesman Carlo Alexi Nograles na iniya na resulta kan padago sa pagbabakuna kan gobyerno sa nasabing age group. Idredeg pa man niya na makakasiguro man ang gabos na ligtas as in efektibo ang mga bakunang ipigtutudok sa mga aki. Sinabi ni Nograles na imanina dapat na ikaadilit ang mga magurang dahil antay ipinairarom sa reformulation o mas pinababaan doses kan mga bakunang ini na ginamit para sa mga aki. Apisar kan ipinapautob na mas toros na Alert Level 2, nagdoble ang bagong COVID-19 cases sa Metro Manila sa nakaaging 2 aldaw. Sigun kay Octa Resource Fellow Dr. Guido David, suminakat sa 4,040 ang additional COVID-19 cases sa NCR kumpara sa 2008 na new cases kan Domingo. Posibleng resulta ini kan backlog sa release kan test result lalo na nagbaba na sa 17% ang positivity rate sa riyon o posible man na panibagong pag-itaas kan COVID-19 cases. Piglinaw ni David na dapat magpanik o mataranta dahil nagpapatanid man kay ito ang DOH na piling magkaiguan ng backlog pero sa dai basta-bastang nag-itaas ang gabos na LGU. Nagalaw man si David na bako premature ang pagbalik sa Alert Level 2 sa Metro Manila pero dapat pamanggiraray mag-ingat asin magsunod sa minimum health protocols. Sinabi kan Department of Health na ang antigen testing iyon ay pinagre-rekomendar para sa asymptomatic individuals asin test marahay na gibuhon 7 aldaw matapos mareparo ang sintomas. Sindang sinabi namantang ang self-administered antigen test pwedeng gibuhon ang lagad, inikon ang kapasidad para sa RT-PCR result, limitado sana ang RT-PCR test mantinidong preferred diagnostic method para sa COVID-19. Idedeg pa man kan DOH na ang paggamit ng self-test antigen kits. Di man ipagre-rekomendar para sa asymptomatic close contact as ina pagsaligsig sa mga asymptomatic individuals.
Mientras tanto, ipigrekomendar kan Philippine Medical Association sa gobyerno ang pagkakaigwa ni National Vaccination Day para sa mga aking may edad 5 hasta 11 anyos kontra sa COVID-19. Sigun kay PMA President Dr. Benito Atienza, kay puan ini para maka-absent ang magurang sa trabaho asin maibahan ang sindang mga aki sa vaccination site. Sinabi niya importante ang mga magurang sa mismong aldaw kan pagbabakuna para mabantayan in marahay ang mga aki pero degree, ipigrekomendar man ni Atienza na magtalaan in vaccination site na pabor sa mga aki araw kan pagkakaigwa ni marayon na ventilasyon, may playground asin magbugtak ng informational video para na imalangkag ang mga ini. Nahiling sa Johnson COVID-19 vaccine kan Johnson & Johnson na na-efektibo ni kontra sa Omicron variant. Iniyan pahayag ni Dr. Isagani Padolina, miyembro kan vaccine expert panel sa pagsasabi na inibasa sa preliminary data. Sa iyang sinabi na magayon ang kinaluwasan sa pagtudok ini sa South Africa kung sa inenot nang nadiskubre ang Omicron variant. Nagluwas sa pag-aadal na efektibo ini sa pagbilog ng antibodies para sa natudukan in Pfizer bilang primary series. Siring man sa mga nakaresibin in primary series kan Sinovac asin nag-boost nin Janssen. Enot kay ni, sinabi ka Department of Health na parte ang Janssen kan kombinasyon na sa booster doses. Sa ibong nalado, sinabi man ka na National Vaccination and Operations Center Advisory na dahi pa ini pwedeng ipasunod dahilan sa logistical concern. Siniguro kan Department of Tourism na masunod ang mga turista asin tourism establishment sa minimum public health standard sa pagbukas ka nasyon sa mga fully vaccinated foreign tourists poong Pebrero 10. Sigun kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ang DOT, iba pang concerned national agency, local government units asin ibang tourism stakeholders magtatarabangan para maiwasan ang posibilidad ng panibagong COVID-19 surge darakan pagruso kan mga dayuhan na turista. Required ang foreign travelers na maging fully vaccinated, may negatibong RT-PCR test, duwang aldaw bago ang sendang departure, asin din na kaipuan na magpairarami sa quarantine. Mandang haros ang kabos na residente sa isla kan Boracay sa Malaya, Aklan, na pangenot na tourist destination sa nasyon, binakunahan na, kariba na ang may edad 12 sa 17 anyos. Poon ngunyan, balik na sa alert level 2 ang National Capital Region, Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Sardin Leyte, asin Basilan. Inaprobaran kan Senado sa ikatulo asin final na pagbasa ang propwesong lockdown na mataonin COVID-19 benefits asin allowances sa public asin private health workers durante kan State of National Public Health Emergency sa taho kan pandemya. Sa botong 23-0, inaprobaran kan Senado sa ikaduhang pagbasa ang Senate Bill 2421 o ang propwestong COVID-19 Benefits and Allowances for Health Workers Act of 2022. Ang propwestong lockdown minasakop sa gabos ng mga public as in private health workers maski ano pa ang employment status durante kan state of public health emergency. Sa lindong kaini, ang COVID-19 risk allowance itataw kada bulan mantang ang kantidad madepende sa risk exposure categorization. Inuran ng aplikasyon ang Department of Labor and Employment para sa 5,000 pesos na one-time ayuda para sa mga nawaran ng trabaho dahil sa implementasyon kan maigpit na COVID-19 alert level kan gobyerno. Sigun sa DOLE, nasa 58,000 ang application na naresibin ninda para sa COVID-19 Adjustment Measure Program o CAMP sa good ka nakaaging aldaw. Pigadala naman kan DOLE ang nagkaparapang klase ng ayuda pero mas prioridad ngunyan kan gobyerno na may balik na ang mga negosyo o siyang trabaho. Mantang target na mapuunan kan ahensya ang payout ngunyan na simana. Gusto ng marumpag o iparumpag ninsarong legislador ang Department of Budget and Management Procurement Service maski pa mapatunayan kan House Blue Ribbon Committee na dayong overpricing sa mga supplies ng COVID-19 na binakal ka na sabing opisina. Iniyan saro sa mga rekomendasyon kan House Committee on Good Government and Public Accountability sa pagingayot ni Representative Michael Aglipay. Sa iyang sinabi na napatunayan kan committee na daiman in overpricing sa pagbakal ng mga materyales, supplies as in equipajes kana PSDBM para sa Department of Health.
Ipigrekomendar maninda ang pagrumpag sa DBMPS tanganing matanos ang serbisyo asin trabaho kan gobyerno. Higadala na ka National Economic and Development Authority o NEDA ang rekomendasyon na tangkasona ang COVID-19 alert level system sa Metro Manila tanganing dagos nang makapagbukas ang ekonomiya. Ini sa tao kan posibleng pagbalyo ka nasyon sa pigapod na endemic stage sa oras na dagos nang magbaba ang COVID-19 cases o mawara na ang patakot kay ni ngunya na taon. Sigun kay NEDA Director General Carl Kendrick Chua na dapat nang puunan kan gobyerno ang proseso kan pagbalyo sa endemic hali sa pandemic mindset bilang parte kan exit plan hali sa pandemya. Enot ng ipigproponir ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na dapat tangkasuna ang alert level system sa NCR ngunya na taon lalo na ta granular na sana ang mga lockdown. Sa lado man ni Chua, maski nga ni kay puan pag-adala ng marahay ang hirit ni Concepcion, dapat na magtinringo na ang alert level system sa good na ipadagos na nakakatalingkas sa nasyon sa pandemya. 18 mga propostong lakdang ang ipinasarkan Kamara de Representantes sa final na pagbabasa, duwang aldaw bago magkaigwa ng adjournment para sa election campaign period na mapon sa Pebrero 8. Sinabi ni House Speaker Lord Alan Velasco na bago man sila magbuelta o bago man sila magbuelta sa sindang mga distrito para maghanda para sa kampanya, magkakanigo sa nang aprobaran ang gabos sa propostong lakdang na handa na para sa final na reading. Siyang sinabi na iniresulta ka na sa indang trabaho asin pangako na positibo asin na makahulugan na magkakaigwani na efektibo o efekto sa buhay kan mga namamanuaan. Balikan tang barata hali dyan sa luwa si Luwens Barsana. Luwens kamen. Ay manggiraray nakatahawas na mga taga-barangay San Roque sa problema kan pagbabaha digdi sa may chapel kan barangay San Roque. Ini matapos naman natarang kan DCTV News na nilubog naman nin tubig bahaan sa indang lugar. Matapos na magkaigwangon niya nin pag-high-tide as hindi mag-function ang pumping station sa nasampitan ng lugar. Sigun man kay Kapitan Lito Martinez sa nangangapuda na magsagaingat sa pag-aagi sa mga siring kining lugar asin mag-agi sa mga alternate roads ang ani nang maiwasan ang diskwido. Alagad sa mga oras na ini, dahilan ka na siring na bagay na sige ang tao, talagang na ipanakakaawa sa problema, pira ng bulan, ang mga residentes may kinaraman sa problemang ini. Dagdag na bareta, ako po, Del Bibi. Nasa kamot ni Presidente Rodrigo Duterte ang short list kan pagpipilian ng mga bagong opisyales kan Commission on Election. Inang kasimbagan ni Acting Presidential Spokesman as in Cabinet Secretary Carlo Nograles sa report na may tulong COMELEC Executive ang maretiro na sa aga sobra tulong bulan bago ang national election. Nakatala na magretiro sa aga sin the COMELEC Chair Sheriff Abbas, Commissioner Rowena Guanzon as in Antonio Co. Sigun kay Nograles urgent an appointment kan mga bagong commissioner lalo na ta mababakante sa aga ang mga pwesto ni Abbas, Guanzon asin ko. Alagad nakadepende pa ini kung gurano karikas ang Kongreso na konfirmaron ang mga bagong appointees. Para sa COMELEC vacancy, igwama na pugol na shortlist si Duterte para sa mababakante sa Commission on Audit asin Civil Service Commission. Inaprobaran na kan Kamara de Representantes sa ikaapat na final na pagbasa ang propasong lockdown na matauning dugang na benepisyo sa mga Filipino centenarians. Ini matapos makakuha ang House Bill 10647 ni 193 na affirmative vote sa plenary session. Napapalaman man digdi na ang si isay man na Pinoy na makakaabot sa edad na 101 years old dapat makaresibinin cash gift na 1 million pesos sa aldaw kan kompleanyo. Dugang padigdi ang felicitation letter na magahali sa presidente. Siniguro kan Department of Interior and Local Government ang mas maigpit na guidelines sa mga aktibidad na may kinaraman sa pangangampanya. Sigun kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ang sinang padusa nakadepende sa Rarmakan Commission on Election Resolution 10732. Sinabi niyang pwedeng madiskwalifikar ang sistema na kandidatong masuway digdi, mantang ang mga mabayular man sa minimum public health standard makukulong din sa
pesos sagkod 6 na bulan asin papagmultahon nin 20 mil pesos sagkod 50 mil pesos na nga po naman si Malaya sa kooperasyon kan publiko taga-suporta asin partido na magsunod sa ipinapautob na guidelines. Inaprobaran kan Kamara de Representantes ang regulasyon sa operasyon in motorcycle for hire. Nakamit kan House Bill 10571 o ang propuesto ng Motorcycle for Hire Act ang 189 na plenary vote. Napapalaman digdi na pwedeng gibuon na for hire basis ang mga motorsiklong rehistrado. Mandato man ang rehistrasyon kan mga motorsiklo sa Land Transportation Office bago sinagamito na sa tinampo. Sa ibong nalado, sinugan Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa tabang kan mga gobyerno lokal na tawan ang mga motor o motorcycle for hire ni na prangkisa. Sindaman ang matalaan ni na pamasahe, surcharge as iba pang transportation fees na kinakaipuhan. Papatawa rin magabat na penalidad kan Department of Interior ng Local Government ang mga kandidato asin sa inda mga taga-suporta masuway sa election campaign rules sa tao kan COVID-19 pandemic. Sigun kay DILG spokesman asin Undersecretary Jonathan Malaya, nakadepende ang parusa sa pagsuway sa COMELEC Resolution 10732. Nangapunan si Malaya sa kooperasyon kan publiko, taga-suporta kan partido asin magsunod sa pinapautob na guidelines. Initanganing maiwasan man ang pagsuway sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease na mas maigpit kumpara sa rules kan COMELEC. Pwedeng madiskwalifikar na magtukaw sa posisyon o makaboto sa mga masunod pang eleksyon ang mga masuway mantang ang mga mabayular sa minimum public health standard. Makukulong ni Saro sa 6 na bulan o mamulta nin 50 mil pesos. Kay banas sa mga ipigbabawal ang house-to-house campaign maski may pagtugot ang tagsiriri pagkuan ng litrato asin distribusyon in pagkakan asin inumon. Pinalawig kan Bureau of Internal Revenue ni na karagdagan na 30 dias ang itinalaan ng deadline na para sa pagsumitir nin income tax returns asin pagbayad nin magkakanigong buwis sa mga lugar na ipigdeklarar kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease sa lindong kan Alert Level 3 o masalangkaw padigdi. Sa ipinalawas ni BIR Commissioner Cesar Dulay na Revenue Regulation 1-2022, sakop kan pagpapalawig ang pagsumitir nin kasimbagan asin protesta siringman, iba pang mga dokumentos may kinaaraman sa ginigibong investigasyon. Nagsumitir na ni reklamo sa National Bureau of Investigation ang mga paratokdo na nawaran in kwarta sa Land Bank of the Philippines. Sigun kay Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas, nasa 500 pang paratokdo ang nagdulog sa inda na nabiktimaman kan nasabing modus. Maabot sa 200,000 pesos ang kantidad ka nawara sa lambang paratokdo na nagreklamo. Magagarumduman na nagpatabang sa Department of Education na nasa 20 paratokdo na biktima kan pigisabing phishing scam. Pinili ni Pope Francis ang sarong padi kana Archdiocese of Manila bilang representante niya sa Rwanda. Sinabi kan Catholic Bishops Conference of the Philippines na siya Monsignor Arnaldo Catalan na 55 anyos nagtrabaho sa Diplomatic Service of the Holy Sees o si ka nakaaging 20 anyos as nagsiserbi bilang Charge de Affairs kan Apostolic Nunciature sa China puon pa kan 2019. Pinasalamatan man ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang Santo Papa sa regalo asin honra asin pigkonsiderar ang appointment ni Catalan na bilang primerong padi kan Archdiocese of Manila na maging nunsyo. Yan mga tungong ang detalles kan mga bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pag-aaral kan mga pag-iriba, ko na mamustrahan paano sa makintab pa Ronald Baldo sa Lado Technical. Kami po ang nagatudkan bareta. Ako po si Francia May Boras. Ako mo po si Edwin Taral na nagsasabing salamat kasi nung pag-antabay. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan